So, ito po yung demo ng system. So, mag-sample tayo. So, sa admin tayo may dalawang account, which is admin and cashier. So, sa admin is doon ka po mag-input ng item, doon mo makita yung sales data nyo, sales data report, sold item report, inventory stock, and inventory movement. So sa admin, dito tayo sa admin. Punta tayo ng admin, pag login natin, maglabas tong dashboard. So sa dashboard naman, dito mo makita yung mga bestseller item today. Makita mo dito yung sales niya, ano yung from the top 1, top 2, top 3, kung ano yung pinakamalakas na sale ngayong araw. So dito makita yung sales today, total item sold today, total customer today, at total profits ginansya nyo. So sa monthly performance data naman, dito yung ma-record yung mga ano yung days na pinakamalakas na sale. Dito parang mag-graph siya. Halimbawa, from November 5, 5,000 yung sale nyo. November 6, 6,000. Parang graph lang siya. So dito yung sa dashboard makita, parang data lang siya. So sa stocks naman, dito mo makita yung mga inventory mo, item. Like dito, may sample tayo. Magkano na lang yung quantity, tapos anong status, normal ba siya or for reorder. Pag normal siya, white, isang sabon nito white. Pero pag mag-yellow yan siya, meaning ng yellow is for reorder na siya. Meaning is need nyo na mag-restock kasi paubos na. At saka yung kung ubos na talaga, ang color niya is red. Meaning zero stock na siya. Makita mo yun sa status. So pag dito sa stock, so kung mag-input ka ng bagong item, dito ka sa delivery. So sa stock movement naman, dito mo makita yung click natin, dito mo makita yung mga stock movement ng product. Para dito, anong date and time, ano yung item na at ilan ang balance, sino ang nag-input. Dito mo makita stock movement. Sa reorder naman, dito mo makita yung mga finilter na item na paubos na at ubos na talaga sa reorder items. Tsaka pwede din ito ma-print dito. So sa pull out, kung gusto mo magtanggal ng item, tsaka sa print preview is ma-preview mo tong inventory mo. Example na to, kinilik ko, nag-loading lang siya, tsaka ito maglabas inventory report. So close natin, punta tayo ng delivery, mag-input tayo. So example is input tayo ng bagong item. Pag click nito, dito maglabas yung product module. So example is mag-click tayo mag-input tayo ng item. So supplier is wala kayong supplier, pwede din blank na lang. Punta tayo ng barcode, tsaka kung may barcode yung item, scan nyo. So ito, then lagay mo ano ang name ng item. Example is Charmy Cottony. Cottony. So 8 plus 1 pads. Yan, tapos quantity niya, if ilan yung available stocks mo nyo. Halimbawa is may 24 ako na stocks. Then item cost is magkano yung per piece, magkano yung pad. Example is 45. Then retail price is 50. Ito capital, ito item cost. So itong retail price is retail niya. So
Ang resell niya at retail is same lang, kasi sakali hindi kayo nagre-resell price, 50 lang. I-same lang mo lang sa retail. Tapos wait natin yan, wag muna natin lagyan. Pag sa wholesale is, example, may discount naman talaga yan pag wholesale price. So example, ang wholesale price is 48. So quantity level niya is ilang level para maka-avail siya ng 48. Example is 12, para 12 pieces para maging 48 wholesaler. Depende sa inyo if ilan. Then itong resale quantity is, so dapat di kasi to blank. So example is yung wholesale nyo is 12. So lagyan natin ng 11. Kasi pag 12 na, mag-error yan sa system. Kaya ang ilagay lang is less than dito. So example 12 ang quantity ng wholesale nyo, dito sa resale is 11 lang. Ganyan ang patakaran ng system. So sa reorder naman is ilan yung quantity para mag-yellow siya, mag-alert siya, meaning for reorder item. So example is kung yung 24 magpatak ng 5, mag-yellow siya, mag-alert siya, meaning ng alert is for reorder now, need nyo na mag-restock. So after nyan, if okay na, submit natin. Dito yung maglabas. Pwede ka din magdagdag ng item, depende sa inyo. Pero kung okay na, pwede nyo din ma-edit to. Halimbawa, anyan. Yan, okay yan. If okay na talaga, save stocks natin, yes. Then payable status is, if ano yung pag bilhin nyo nito, paid ba or utang sa supplier. So kung utang, lagyan nyo ng due date para mag alert doon sa system na meaning is when na yung due date nyo. Pero kung paid lang. Then save. Okay. Yan, okay. Then close natin. Then refresh 2 times. Refresh. Ito na po yung na-input natin. So punta naman tayo ng cashier. So log out ako. Punta tayo ng cashier. So cashier ito, cashier. So log in. So pwede natin i-scan or pwede natin mano-mano. Oh, yan, maglabas yung mga name. Pwede din scan. Labas scan natin. Oh, scan. So ito ang retail. Oh, 50, di ba? Gusto niya, halimbawa, example, gusto niya retail price pero 12 yung bilhin niya. Pero retail price siya. Lagyan natin 1. So pag i-plus lang natin hanggang mag-12. Oh, hindi ito mag-change yung price niya, retail pa rin pero 12 quantity. So hindi to reseller siya. Pero pag reseller talaga siya, meron naman tayong i-input doon sa admin na quantity na level para maging wholesale price siya. So ang gilagay natin doon 12. Pag ganyan, wholesale siya, wholesale. Kasi yan yung input natin sa admin. Naka-count siya. 'Di ba yung price niya iba, pang wholesale. Naka-avail siya ng wholesale, pero ito retail lang. Pero kung halimbawa gusto nyo is wholesaler siya pero 8 lang bilhin niya, pwede din, may paraan din. Minus ka lang. 9, 8. Diba? Pero ito, kahit inay na to kasi wholesale, retailer ito. Difference talaga. After nyan, check out natin. Anong payment option niya? Halimbawa cash. So, magkano yung pera niya? May change na din siya, automatic. So, enter natin. Maglabas na yung printer natin doon, tsaka cash drawer. Mag-open na. So, after naman, dito makita yung sa receipt history. Dito, F8. Dito makita, click natin itong green. Makita yung mga transaction niya. Yung change, cash tendered, close natin. Dito makita. Sa browse item, dito makita yung mga item. Sales summary, mga sales summary, transaction history. Tsaka kung mag-return void kayo,
dito lang. Click nyo lang barcode, barcodean nyo lang. Yan, automatic. If ilan yung isauli niya, automatic na yung total amount or dalawa. Tapos, lagyan nyo na reason bakit niya sinauli. Tapos, click nyo void. Automatic na yun mag-deduct dun sa sales nyo. Ganun lang yung patakaran ng return void. Tsaka, close natin. Pag punta natin sa admin, ito makita ang sales natin. Sales. Anong date? Search natin. Dito makikita. Cash on hand. Separated siya. Cash on hand, online pay, bank transfer, check at debit. Depende sa inyo kung anong mode of payment na ginawa ng client, customer. Cash on hand tayo. So dito makita sa sales. Stocks naman dito. Sa stock movement, makita mo dun. I-scan natin ha. Makita yung mga in and out ng item. Ito. Nag-sold tayo ng 8. Ito. Dalawang item. Dali lang, super dali lang. So sa records naman, punta na yung records. Dito kung gusto mo makita item niya is kanang tawag dyan, kanang filtered na item yung gusto mo makita. Para ng Charmy. Charmy lang to lahat. Makita mo lahat. Ilan yung sale ng Charmy, sale profit ng Charmy, ganyan. Depende sa inyo kung anong item yung gusto nyo makita. Pero wala pa man to nabili. Yung mga nabiling item na gusto mo makita na filter dito sa record. Sa credit line is dito ka magawa ng mga utang mo. Gusto mo magawa ng account na mangungutang sa inyo. Example si Marites. So contact person niya, example NA na lang natin. Kasi hindi naman importante yan, pangalan lang, email, address niya NA. So save. May nagawa na tayong account na pwede na mangutang. So dito sa pull out, dito makita yung mga pinull out na item. May reason kung bakit niya pinull out. Mga delivery, yung mga dineliver ng klaseng item yung dineliver. Close natin. So logout tayo. Punta mo tayo dito sa ARAP. So ARAP is dito makikita yung mga nangutang sa inyo. Si Marites wala pa man siyang utang. Dito makikita yung mga receivable is mga item na mga receivable na amount sa mga sa customer. Sa account payable naman, dito makita yung mga utang niya sa supplier. So wala pa man kayong utang sa supplier, dito maglabas yung remaining days niya, anong status niya, due date niya, amount, sino ng supplier yun. Dito makita. So sa account receivable naman is dito makita yung dito makita yung mga nangutang sa inyo. If sino yun, magkano yung amount, magkano yung balance niya, due date niya, remaining days, status. Ito makita. Example tayo ng account receivable. So punta tayo ng cashier. Halimbawa, utangin niya si Charmy na 10. Wala ng item. So isa na lang. So gusto niya utangin to. So nakagawa naman tayo ng account. Punta tayo ng credit PO. Yes, and dito wag ka mag-type dito. Dito na lang sa nagawa mo, si Marites. Lagyan niyo ng due date if when yung due date niya, halimbawa katapusan. So save natin. Yes. Automatic na 'yon. Credit sale save na. Then close tayo sa admin. Punta tayo ng account receivable. So ito na si Marites. May balance siya na 50. May amount siya na 50 na utang. At anong due date niya, may remaining days siya, if ilan. So status niya unpaid. Pero if sakali naman si Marites magbayad siya,
Click natin to. So, receive payment tayo. So, mode of payment natin is cash. If ilan yung payment niya, halimbawa 50. Then, sino yung account nagbayad? So, proceed natin. Okay lang, wala. Proceed natin, yes. So, nabayaran na ni Marites. So, dun sa sales, mag-note, alert na yun, no? Kabayad na siya. Remark is credit sales. Ito yung profit. Yan. Simple lang. Ito yung makita sa account receivable, si Marites. Paid na siya. Wala na siyang balance. Receivable 0. Yun lang kadali. So, sa Charmy, yun lang po kadali yung system. PM nyo lang po ako kung may question kayo. Pwede kayo maturuan ng online. At sa ano naman, kung gusto nyo mag-input ng by kilo, sample is rice. Kung walang barcode ang rice, pwede naman maggawa na kayo ng barcode. Yan. Depende sa inyo. Ako, ito yung ginawa ko. So, kuha ko yung rice na gagawin ko. So, sa quantity, if ilan yung kilo na available, halimbawa, 4 sacks. 200. So, may 4 sacks akong available. 50 kilos. So, item cost niya per piece is, sa quantity is mag-base ka sa lahat na talaga na kilo. 25, 50, so ay ganito, 200 kilos lahat. So dito sa item cost is magkano yung per piece niya na item. Halimbawa, magkano per piece na kilo, per kilo pala. So halimbawa, capital lang per kilo is 47.50. 47 lang, 47. So, retail is 55. Then, halimbawa may wholesale kayo. Ang resale, kung wala kayong resale, depende sa inyo kung gamitin nyo to. So, retail naman or at wholesale yung sa akin, example, 55. So, sa wholesale is if sakali na may discount kasi yan, 50. So, quantity level niya, if ilan yung quantity level na ma-avail niya para maging 50 ang per kilo niya. Example is 1 kilo, 1 sack. May wholesale ka per sack. So, reorder niya if ilang kilo yung i-reorder niya. So, example is 1 sack na lang. Reorder na siya. So, sa resale quantity level naman po is parang is i-less than mo lang dito sa wholesale, depende kasi kung ganito mag-error siya sa system na po ito. So, ilagay natin is less than sa quantity ng wholesale quantity level. So, 25 ang quantity, ilagay natin dito 24. Ganyan lang po para hindi mag-error sa system. Kasi kung blank, mag-error din. So, lagay 24 na lang. So, after nyan, okay na. Submit natin. Then, save stocks. Then, paid. And, okay. Close natin ulit. Then, ito na po yung mga by rice na po tayo or by kilo ng item. So, sa cashier naman tayo magpunta. Paglagay natin, rice. Yan. Kung gusto nyo na yung may magbili na hindi exact, hindi 1 kilo, kundi hindi 40 pesos lang. Dito tayo sa sales. So, pag enter natin, ito na. Automatic na ito yung mag-quantity. Then, enter, pack. Ito na po. 40 na po. May quantity nga 0.73. Pero kung quantity naman is halimbawa 1 kilo pack, ito 1 kilo ito. Tapos kung 1 sack talaga, 25.
Wholesale price na po ito. So ito po yung sako nyo, naka-avail siya ng discounted price. So ang one sack is 1,250. Ang dali-dali. Yan lang yung pricing module ng by kilo ng system. Sample. Halimbawa, halimbawa 50. 1 kilo. Hindi siya nakaabot na 1 kilo kasi yung price is 55. So, lagay lang natin dito is 60 pesos. Ito na. Ito na yung quantity niya. Enter natin. Ito na po. Ganoon lang po dali. Check out natin. Cash. Pwede rin Gcash. Kung gusto niya Gcash. Yan, Gcash. Yung account name niya. Save natin. Okay na yun. Punta tayo ng admin. Makikita doon. Makikita doon sa admin is yung sales niya. Yan, online payment. Yan, may profit ka na 97. Dito na po napunta sa online pay. Yan lang po kadali yung system. Yan. Salamat po.